Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Halina, Jesus, halina. Halina, Jesus, halina. Sa simula'y sinaloob mo, O Diyos, kaligtasan ng tao. Sa takdang panahon ay tinawag mo isang bayang lingkod sa iyo. Halina, Jesus, halina. Halina, Jesus, halina. Tayo magdiwang. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, panahon ng Adbyento. Panahon ng paghahanda. Tayo ay maghahanda ng may pag-asa at pananalig sa Diyos. Hindi pa dumarating, pero sigurado ang pagdating ng Diyos. Kahit wala pang nakikita, tayo ay umaasa sa magandang gagawin ng Diyos sa ating buhay. Upang maging karapat-dapat sa magandang plano, magandang balak ng Diyos. Aminin natin ngayon na tayo ay nagkasala. Humingi tayo sa Panginoon ng awa at kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel na banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami maging masigasig sa paghintay sa anak mong darating. Sa kanyang pagkatok, siya nawa ay aming mapatuloy sapagkat siya ang pinanandabikan namin sa aming pagdalangin. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang pangitain ni Isaias na anak ni Amos tungkol sa Huda at sa Jerusalem. Sa mga huling araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ng Panginoon ay mamumukod sa taas sa lahat ng bundok. Daragsa sa kanya ang lahat ng bansa. Ang maraming taong lalapit sa kanya ay magsasabi ng ganito: Halikayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas. Sapagkat sa Sion, magmumula ang kautusan at sa Jerusalem
ang salita ng Panginoon. Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng kapayapaan. Kung magkagayon, gagawin na nilang sudsod ang kanilang mga tabak at karit ang kanilang mga sibat. Wala nang magsasanay sa pakikibaka at mawawala na ang mga digmaan. Halina kayo, sambahayan ni Jacob, at tayo'y lumakad sa liwanag ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng Poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Yaong Jerusalem, kay ganda ng anyo, maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang hangad, ang Poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang kapayapaan nitong Jerusalem, sikapin ang Poon, yaoy idalangin. Ang nangapagmamahal sa iyo'y pagpalain, pumayapa nawa ang banal na bayan, at ang palasyo mo ay maging tiwasay. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Dahilan sa aking kasama't katoto, sa iyo, Jerusalem, ang sabi ko'y ito, ang kapayapa ay laging sumaiyo, dahilan sa templo ng Poon, ating Diyos, ang aking dalangin, umunlad kang lubos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Hallelujah, hallelujah, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ingat kami sa gipin, Panginoong Diyos namin, manunubos na maningning. Hallelujah, hallelujah, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo din. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon ngayon, pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya, Ginoo, ang alipin ko po'y naparalysis. Siya ay nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalingin siya, sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanyang kapitan, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat napuntahan pa ninyo sa aking bahay.
sabihin po lamang ninyo, at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas ng pinuno, at ako man ay may nasasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo. Sa iba, halika, siya'y lumalapit. Sa aking alipin, gawin mo ito. At ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito. At sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, sinasabi ko sa inyo na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganito kalaking pananalig. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni na Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Lunes, unang linggo ng panahon ng Adbyento. Magandang umaga, mga kapanalig. Ang Adbyento na po, ang Adbyento ay pagdating at dahil may darating, tayo po ay maghahanda. At yung unang Adbyento, tayo po ay maghahanda ng may pag-asa, tayo ay maghahanda ng may pananalig sa Diyos. Yung pag-asa po, hindi tayo sigurado kung ano ang mangyayari. Basta alam natin mabuti. Yung pag-asa, hindi pa nangyayari. Wala pong pruweba, wala pong masyadong signs, pero umaasa. May magagawa ang Diyos. Umaasa, mabuti ang Diyos. Umaasa, tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Katulad ng narinig natin sa atin pong Ebanghelyo, isang Roman centurion, pupunta na dapat si Jesus para pagalingin yung kanyang alipin na paralysis. Pero ang sabi ng Roman centurion, Panginoon, hindi po ako karapat-dapat. Napuntahan pa ninyo sa aking bahay. Pero sabihin niyo lamang po, magsalita lamang po kayo. Gagaling ang aking alipin. Nangyari na ba? Hindi pa. Sigurado ba? Hindi rin. Pero maasa. Nananampalataya. May magandang gagawin si Jesus. Kapanalig ikaw, nangyari na ba sa iyo yung sitwasyon nitong Roman centurion, yung bang wala ka nang magawa? Nangyari na ba sa iyo na ginawa mo na lahat? Roman centurion, ibig sabihin, ano to? May kapangyarihan, may mga sundalo, may koneksyon, may pera. Mayaman to. Malaki bahay nito. May mga ari-arian, may mga lupain. Pero yung yaman niya, yung posisyon, yung kapangyarihan niya, walang nagawa. Hindi kayang pagalingin yung alipin na kanyang minamahal. Hindi kayang gamutin mula sa pagkakasakit. Walang magawa. Kapanalig, nangyari na ba sa iyo? Yung bang wala kang magawa? Maraming pagkakataon sa ating buhay parang wala na tayong magagawa. Minsan yung salita natin hindi sapat para damayan yung taong nagdurusa. Wala tayong magawa. May mga sitwasyon na tila walang solusyon. Yung minamahal na alipin ng kapitan, wala eh. Ano sasabihin niya? Wala siyang masabi. Wala siyang magawa. Yung posisyon niya, kapangyarihan niya, pera niya,
walang magawa. Ikaw kapanalig, nakikinig ngayon, matagal ka nang may sakit, walang magawa. Meron kang pamilya, lubog sa utang, hindi mo naman matulungan, wala ka ring maibigay na salapi, gusto mong tulungan, pero ikaw, walang-wala din. Walang magawa. Isang tao na nawalan ng mahal sa buhay, na nalugi, na nasunugan, na nabaha, isang tao na nawala sa kanya ang lahat, ano gagawin mo? Minsan magtatanong tayo, ano pa ang magagawa ko? Kapanalig, ano ba ang magagawa mo? Sa mga pagkakataong wala tayong maisagot sa tanong na ano pa ang magagawa ko, isa na lang talaga ang pwede nating isagot. Umasa ka sa Diyos. Umasa ka sa Diyos. Manalig ka sa Diyos. Ginawa mo na lahat eh. Wala. Yung mga kakilala mo, nilapitan mo na lahat, wala din silang magawa. Kanino ka pupunta? Kanino ka lalapit? Iyak ka ng iyak. Ang sakit-sakit ng nararamdaman mo. Hinang-hina ka na. Bagsak na bagsak ka na. Anong gagawin mo? Isa na lang. Umasa ka sa Diyos. Manalig ka sa Panginoon. Isang malalim na pananalig. Isang tunay na pag-asa na wala ka ng ibang aasahan kundi Diyos lamang kapanalig. Hindi pwede may plan A, may plan B, may plan C. Wala. Isa lang plano. Isa na lang talaga. Wala nang ibang pupuntahan. Si Lord lang. At kapag napunta po tayo dun sa dako na wala na tayong ibang pupuntahan, wala na tayong ibang aasahan, kundi ang Diyos lamang. Naku, kapanalig, gumanda ka. Kasi gagamitin ng Diyos yung sitwasyon mong wala ka nang magawa, doon patutunayan sa iyo ng Diyos na walang imposible sa Diyos, na walang hindi mapangyayari ang Panginoon. Katulad ng ginawa ni Jesus doon sa alipin ng Roman centurion. Karaniwan kapanalig, nilalapitan ni Jesus, hinihipo. Minsan, katabi, sasabihin niya, gumaling ka, magaling ka na, bumangon ka. Pero ito malayo. Kahit malayo, kayang-kayang magpagaling ni Jesus. Kahit nasa langit na si Jesus, kapanalig, saan ka mang lupalop ng daigdig, kayang-kaya kang puntahan ng pagpapagaling ni Jesus, kayang-kaya kang puntahan ng yakap ni Jesus, kayang-kaya kang puntahan ng mapagpagaling na haplos ni Jesus. Manalig ka. Umasa ka sa Diyos. Minsan kapanalig, pasensya na, yung hirap, gagamitin ng Diyos para maging mas malapit ka sa Diyos. Kasi baka nung mga panahong okay ang lahat, maayos ang lahat, ang nakikita mo, sarili mo. Ang nakikita mo, yung meron ka. Ang nakikita mo, yung mga material na bagay. Nakakalimutan mong magdasal. Nakakalimutan mong magsimba. Sa mga panahon kasi na wala na tayong magawa, doon natin nakikita, tao nga pala tayo. Maraming kahinaan. May limitasyon. Nasa mundo nga pala tayo. And this is not a perfect world. Sa mga pagkakataong walang magawa, doon natin nare-realize
na meron nga palang Diyos na lumikha sa atin. Merong Diyos na lumikha sa lahat ng bagay. At merong Diyos na may magagawa. May mga pagkakataon, pinapayagan ng Diyos yung mangyari sa atin at malagay tayo sa sitwasyon na wala tayong magawa. Hindi para pahirapan tayo, bagkus para maging mas malapit tayo sa Kanya. Mas makita natin ang tunay na mahalaga. At magawa nating mag-let go sa mga hindi mahalaga in order to hold on to God more. Para mas magawa nating kumapit at yumakap ng mas mahigpit sa Diyos. Yung mga wala tayong magawa, yun yung naglalapit sa atin sa Diyos. At ito pa kapanalig ha, yung mga panahon na wala tayong magawa, tapos nasaksihan natin yung magandang ginawa ng Diyos, gagamitin tayo ng Diyos upang maging buhay na saksi para yung mga nawawala ng pag-asa, mabigyan ng pag-asa. Hindi po naisulat eksakto, pero kung babasahin po natin yung pagpapatuloy ng istorya nitong Roman centurion, ayon po dun sa mga eksperto, nabanggit daw ulit yung Roman centurion, pero may pangalan na eh. Tapos may asawa na. At ang napangasawa daw ay yung dati niyang alipin. Ibig sabihin, yung Roman centurion na ito, nabago siya. Naging Kristiyano. Tapos yung alipin ang pinagaling, naging asawa niya. Tapos siya ay naging tagapagpahayag ng mabuting balita ng Panginoon. Yung mga moments na wala tayong magawa, tapos nasaksihan, nakita natin yung magandang ginawa ng Diyos, gagamitin iyan ng Diyos upang ikaw na nakasaksi sa milagro ng Diyos. Yung bang panahong hirap na hirap, yung bang panahong talagang iyak ka ng iyak, yung bang panahon talagang namumroblema ka ng sobra, tapos gumalaw ang Diyos, may ginawa ang Diyos, nakita mo yung milagro ng Panginoon, gagamitin ka para sabihin dun sa mga nawawala ng pag-asa, kapit ka lang sa Diyos. Balik ka lang sa Diyos. Magdasal ka lang. Kang susuko. Kang titigil. Pag tumigil ka sa pagdarasal, lalong walang mangyayari. Magdasal ka, sasamahan kitang magdasal. Kasi nangyari din sa akin dati yan. Na parang susuko na ako. Parang titigil na ako. Pero ewan ko ba, nadaan ako sa simbahan. Nakuha ko yung rosaryo sa bulsa ko. Napaluhod ako at napadasal dun sa altar sa aming bahay. Tapos, may biyayang dumating. May milagrong nangyari. At nasurpresa na mangha ka na lang, may maganda palang plano ang Diyos. Hindi pa pala tapos si Lord. May maganda pala siyang gagawin sa buhay mo. Mga panalig, manalig ka sa Diyos. Magtiwala ka sa Diyos. Minamahal ka ng Panginoon. Hindi ka niya pababayaan. Sa mga pagkakataon na wala tayong magawa, maganda yan. Kasi isa na lang ang pwede mong gawin. Ano yun? Umasa sa Diyos. Amen. Sa pagpasok natin sa panahon ng Adbyento, idalangin natin ng buong puso sa Diyos na ating Ama, na ang pagkakataong ito ay maging bagong simula ng biyaya
na magbubunga sa kapakinabangan para sa atin. Ating itutugon. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa simbahan, naway makapaghatid ng liwanag ng ebanghelyo sa buong sangkatauhan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ating sariling buhay, naway maipakita natin sa mga nangangailangan ng ating tulong ng pag-ibig at habag, katulad ng ipinamalas ng kapitan ng mga sundalong Romano sa kanyang utusan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang unawain at tanggapin ang mga taong iba ang lahi at pananampalataya kaysa sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Sa kanilang pagdurusa, ang mga matatanda, mga nangungulila, at mga may sakit, naway pagginhawain ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kapatid nating namayapa na, naway makatagpo ang Panginoon na pinananabikan nilang makapiling. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming lumago sa pagkamahabagin at makapagbigay ng pag-asa sa lahat ng nakadadaumpalad namin. Ilapit nawa kami ng panahon ito ng Adbyento sa iyo at sa isa't isa habang masaya naming hinihintay ng may buong pag-asa ang pagdating ng iyong anak, ang aming tagapagligtas na si Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Huling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin mga kapatid, upang itong ating pag-aalay ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapalibangan at sa buong sambayan ng banal. Ama namin na tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot naman ito ng gantimpalang kaligtasan. Ngayon pa man ay amin ang pinakikinabangan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya kinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakasamahan niya kaming matapat. Siya naging hindi iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang nagniningning.
at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisan, kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at maling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, tangkalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco, aming Santo Papa, ni Onesto na aming Apostolic Administrator at lahat ng mga obispo at ng tanang kaparian, alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kanyang kabiyak ng puso, San Jose, kaisa ng mga apostol, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo,
o Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng Panginoong Jesus, may pag-asa. Tumawag tayo sa Amang nasa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kariyan at kapangyarihan at ang kapurihan magpakilanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. May pag-asa, manalig tayo sa Diyos, magbigay ng kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga ginigiliw, naririto si Kristo, ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Siya ang ating pag-asa.
Pinagpala tayong tatanggap kay Jesus sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat ang patuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa dakilang kapistahan ng kalislinisang paglili sa Mahal na Birheng Maria. Mahal na Birhen ng Immaculada Concepcion, inang kaibig-ibig, pinasalamatan ka namin sa biyayang ipinagkaloob sa amin ng Ama sa pamagitan mo. Ipagpatuloy mo sana ang iyong paglingap sa aming buhay nang umiral sa aming piling ang mga kaugaliang Kristiyano, ang pagdarasalan sama-sama, ang pagmamahalan sa bawat isa, at ang pagmamalasakit sa kapwa-tao. Sa aming pagdulog sa iyo, akayin mo kami patungo sa iyong anak nang lumalim ang aming pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa gitna ng kadilimang dulot ng kasalanan, pakundangan sa kalislisang paglili sa iyo. Alang-alang kay Kristo aming Panginoon. Amen. Mahal na Birheng ng Immaculada Concepcion, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang ibabaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pang magpakailanman sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kay Jesus, may pag-asa. Kay Jesus, tayo manalig. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalaing kayo, ang inyong pamilya at mga mahal sa buhay ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naihain ang banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan, may pag-asa, sinasalubong ang pagdating ng Panginoon. Salamat sa Diyos.
sempiterna gloria. Vivitam si termino, nobis dolem in patria. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbubuklod sa iisang katawan, tayo ay manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din pinapanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, salina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparo nung una, ngayon at magpasawlanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw, ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may matinding problema, pinagdaraan ng hirap sa buhay, at mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Pangwakas na panalangin, Panginoon, nagsusumamo kami, dalawin ang tahanan na ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaaminawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui restet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque siret benedictio procidenti abut noce comparsit laudatio. Amen. Panem de cielo prestis Tieis, Omne dilectamentum insenabentem. oremus. Deus qui nobis ob sacramentum mirabili, passiones tui memoriam requisti, tribueque sumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum, in nobis iuta sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen.
banal na pagpupuri, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Kristo, Diyos na totoo at tao naman totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin kanyang kabalal-balalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin kanyang kamalmahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Kristo sa banal sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo, ang mga aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin kanyang kalisnisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin kanyang malawalating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin San Jose, kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin San Jose ang kanyang kalislisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.